Ang natutunan ko po sa second session ng aming klase kay Brother Rodel sa The Minister and the Ministry ay ang mga karakteristik ng isang lingkod ng Diyos. Sinalaman po natin nung nakaraan na ang ministro ay lingkod ng Diyos, hindi po siya Panginoon. At ang Diyos ang bumalangkas ng iglesia at ito ay may iba't ibang ministry o paglilingkod. Andiyan po yung choir, yung teatro, yung servants ministry, at iba pa. Ngayon po, ang tinalakay namin kay Brother Rodel ay ang karakteristik ng isang lingkod ng Diyos. Iniisa-isa po niya iyon dun sa aming lesson. At ang unang-una po na karakteristik ng isang lingkod ng Diyos ay yung may pag-ibig. Pagdestino natin, dapat may pag-ibig. Pagpapayo natin sa kapatid, dapat may pag-ibig. Hindi po tayo pwedeng mamili ng lokal na pupuntahan natin. Bagkus, kung hindi man natin gusto yung lokal na napuntahan natin, dapat ang pairalin pa rin natin na yung pag-ibig. Pangalawa po, ang karakteristik ng isang lingkod ng Diyos ay hindi siya palalo. Sabi ng Biblia, ang palalo, walang unawa ang mga ganun. At mababasa po natin yan sa 2 Korinto 10 at 12. Galit ang Panginoon sa mga palalo. Katlo pong karakteristik ng isang lingkod ng Diyos ay hindi may pagkapanginoon. Ibig sabihin nito, hindi mataas ang tingin mo sa kapatid. Kumbaga, siya nga ang dapat na pinaglilingkuran natin, hindi tayo ang pinaglilingkuran. At hindi mataas yung tingin natin sa kapatid, hindi tayo nang sisino ng kapatid. Magalang tayo sa kapatid. Matanda man siya, mahirap man siya, bata man siya. Iginagalang natin ang lahat ng tao. At ang pang-apat ay yung uliran, pagiging uliran. Ang sabi nga po ni Brother Rodel, the best na pagtuturo sa kapatid ay ang pagiging example mo. Okay? At para hindi mahamak ang kabataan natin, dapat tayong maging uliran sa lahat ng bagay. Yun po ay nakasulat sa 1 Timoteo 4 at 12. Ngayon lang po. Salamat sa Diyos.